stress? Ayokong ma-stress. Amen. Sino yung blessed dyan for the past 10 months? Magsabi ng amen. Amen. No? November na. Pakabilis ng panahon. Tama? So every gising is a blessing. Naintindihan natin na talagang pagmulat mo ng mata mo, hindi, problema na naman, gigising na naman, ayusin ko na naman yung sa mga anak ko, o kaya trabaho na naman. No, every gising is a blessing. Amen? Okay, so 2025, the year of breakthrough. At alam ko maraming breakthrough nangyari sa atin. Last week, ang tinalakay natin ay yung mga final words ni Apostol Pablo. Amen? At this, parang sinabi ng Lord sa akin, total tatapos naman ng taon, November, bago tayo pumunta ng mga Christmas messages, ito muna yung mga pag-aaralan natin, eschatology. Amen? Medyo mahirap to, so pray for me. Ano ba yung eschatology? Ito yung mga pag-aaral ng that part of theology concerns with death, judgment, and final destiny of the soul and humankind. Parang prelude, tama ba, prelude yung pinag-aralan last week. So pag-aaralan natin about kamatayan nga pinag-aralan natin, tapos judgment and final destiny. At alam ko may nagtatanong din sa akin ito, so ituturo natin ulit. Dahil alam ko tinuro ko na to noon. At Panginoon naman na magtuturo sa atin. This will be a 2-part series ngayon tsaka next week. At kung lolobin pa ng Lord, madadagdagan pa. Amen? So, why is it important? Ba't ba kailangan nating malaman yung mga end times? Di ba? Naalala ko nung bago kami ni Pastora sa pag-aaral ng salita, nung unang atin namin sa mga BS doon sa Abu Dhabi pa noon, eschatology, pinag-aaralan namin, Revelation, kung naalala mo. Tonto ako, sabi ko, ganito pala yung mangyari. Sino kaya yung mga, sino kaya yung mga foot soldier, sino kaya yung mga antichrist. So, nag-fascinate ako. Pero as you go deeper to the word, hindi na yung pala, yung importante pala, paano ka magamit ng Panginoon. Amen? Pero hindi pwedeng pag-aralan kayo nasa Bible itong mga to. So bakit daw? To know what will happen to the future, dapat alam daw natin yan. Although alam ko may mga ideas na tayo, ngayon mas lalo pa nating dadagdagan yung kaalam nun. Ngayon, yung mga pag-aaral natin, this will be more of like teaching rather than a preaching. But I know, sabi ko nga kanina, ang sabi ng salita ng Panginoon, walang nawawalang salita, silbi ang kanyang salita. Hindi nawawalan ng silbi. Okay, to know what will happen to the believers, to know what will happen to the unbelievers, to know where we are going. Sabi nga nung kanta, do you know where you're going through? Amen, di ba? May kantang ganon. Amen? To make us zealous. Ito yung dahilan Ba't pa pinag-aaralan ng end times Para mas lalo kang maging mainit sa paglilingkod at to zealous in carry out the Great Commission. Kasi pag nalaman mo saan pupunta ang isang taong hindi pa nakakilala, mas lalo kang magiging maalab sa pagbabahagi ng mabuting balita and to know the culmination of God's plan. Lahat yan nakaplano. Walang sinabi ang Diyos na hindi nangyayari. Amen? Pag sinabi ng Lord, mangyayari. Amen? Okay, ano ba? Ito yung mga last words ng mga atheist. Like itong binabanggit. Bakit? Kasi makita natin yung pinagkaiba ng taong hindi nakakilala sa Panginoon at yung taong nakakilala. Ito si Winston Churchill. Kilala niyo si Winston Churchill? Madalas sa simbahan niya. Apelyido pa lang, church na. Pero unfortunately, he don't believe in Jesus. Kaya sabi niya, Prime Minister ng British UK nung panahon ng gera. At ang sabi niya, the man whose vision and battle cry was to never give up kasi nilabanan nila yung mga German soldiers noon. Said to his deathbed, I am convinced that there is no hope. Imagine for a guy battling the Germans on World War II ay para sa kanya, pag mamamatay sa kanya, wala nang pag-asa. Grabe, no? May pag-asa siya para sa sangkatauhan, pero wala siyang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Si Edgar Allan Poe, kapatid to ni Grace. Hindi. Pati ni Fernando. Hindi, joke lang. Isa to nga poet, sabi niya ganon. Sabi niya, Lord, help my poor soul. Because he don't know the Lord. Pero during his time of death, nakakalala nila ang Diyos. Sabi ko nga naalala ko nung nandun kami sa Dubai, na meron kasi kami ministry, hospital ministry. Tapos, we pray for Filipinos. Siyempre, Pilipino lang naman. Pagpapasok kami ro, tinatanong ko saan kayo pupunta? We will just pray for our kabayan. Pinapayagan naman kami. Ngayon, may pumansin sa amin, Arabo. Kung naalala ni Pastora to. Ngayon, kinabahan kami, what are you doing? Sabi niya, we're praying for our kabayan. Good. Sabi niya, can you pray for my wife also? Gulat kami.
Arabo yun. Tapos sabi niya, meron siyang sakit na parang wala nang lunas. Mga babae nagpray kasi babae. So, naiwan kami. Alam niyo ginawa ng mga kababaihan? Pinatanggap nila. Tanggap yung babae. Kasi, bakit? Mamamatay ka na eh. Pag mamamatay ka na at hindi mo alam saan ka pupunta, lahat yata gagawin mo para masigurado mo, at least may pag-asa ka. Kasi sa kanila, walang pag-asa eh. May pag-asa pag nasunod mo, pero hindi pa sigurado. At least tayo sigurado. Amen? Yun ang pinagkaiba ng Kristiyano. Ano sabi ni Voltaire? I am abandoned by God. Nung siya'y buhay, hindi siya naniniwala ng Diyos. Pero nung mamamatay siya, iniwan ako ng Diyos. Imagine yung pagbaliktad ng kaisipan. Amen? And God and man, I shall go to hell. Oh, Christ Jesus. He suddenly know Jesus Christ. Pero during His lifetime, di ko kilala yan. Biglang nagbago. Nakita nyo, tayo, praise the Lord, ngayon palang kilala mo na si Kristo. At alam mo, pag mamatay ka na, alam mo si Jesus, yung unang makikita mo pagdating ng sumakabilang buhay ka na. No, I'm not saying this para matakot. No, I'm saying these things, pinipreach natin to para lalo tayong magkaroon ng tiwala sa ating Panginoon. Amen? Dahil alam naman natin, lahat tayo doon ang punta. Tama-tama, no? Todos los santos. Sabi nga, amen? Ay ito, yung mga Kristiyano. Sabi ni Augustus Tapladi, sabi niya, I enjoy heaven. Sabi niya, ganun, pero matay na siya. Sabi niya, already in my soul. Bakit? Sabi nga, di ba, hindi mo naman kailangan makarating sa langit para maramdaman mo yung langit eh. The moment you knew Jesus, dapat ramdam mo yan. Ang kingdom of God nasa atin na, nung kinalala natin ang ating Panginoon, bilang Diyos at manunubo. Sabi niya, my prayers are all converted to praises. Amen, mamaya may prayer meeting tayo at pag-aaralan natin yan. Sabi naman ni Richard Baxter, I have pain. Totoo naman, sa katawan lupa mo, may nararamdaman ka. Sino ba may mga nararamdaman rito? Amen? Hindi na natin may pagkakaling may nararamdaman. But I have peace. I have peace. Imagine. May sakit, oo, totoo yun. Pero, merong kapayapaan. Yun ang pinagkaiba. Amen? Ano sabi ni Martin Luther? Our God is the God from whom cometh salvation. God is the Lord by whom we escape death. So walang kamatayan. So yun ang pag-uusapan natin. Stephen, died a martyr. Sabi niya gano'n, no? Last words niya, Lord, patawarin mo sila. Imagine, mamamatay na, yun ang nasa isip niya, patawarin yung mga bumato sa kanya. Kung ikaw siguro, Lord, sunugin mo sila. Di ba? Imagine yung puso ng isang Kristiyano. Lagi may kapatawaran. Amen? Tignan mo kayo katabi mo kung marunong magpatawad yan. Amen? Amen? Okay. So, sabi sa 1 Thessalonians 4:13, ito yung ating starting platform. Mga kapatid, nais naming malaman niyo katotohanan tungkol sa mga namatay. So, si Apostol Pablo, sinasabi na yan, na upang hindi kayo magdalamhati katulad ng mga taong walang pag-asa. So tayo, pag may namatay, hindi tayo nagdadalamhati. Yes, tao tayo, nalulungkot. Pero alam natin, pag yung namatay, kumilala yan, ay, happy-happy na yan. Amen? Malungkot ka. Meron ba naman tao nga? Matasaya-saya mo, patay na ni tatay ko. May sayad ka nun. Amen? Pero yung alam mo na sila ay nasa piling na ng Diyos, doon pa lang, parang tumawid na sila sa kabilang buhay. Yun nasabi, sinabi ni Apostol Pablo yan, talagang pinapangaral niya to para daw, wag daw tayong malaman natin yung katotohanan. So there is a reality, there is truth of what will happen to us when we cross life. Actually, from death to life. Kasi mamamatay ang ating katawan lupa. Okay, so may buhay dahil Jesus na muling nabuhay. Amen? Anong sabi nung mamamatay na tingnan nyo na lang to, si Abraham. Sabi nito, and he died at ripe old age, edad na, matanda na. Having lived a long and satisfying life. Ito yung talagang gusto kong maranasan. And I hope lahat tayo maranasan. Yung pag namatay na siya, o kung sino man yung kapatirang namatay, masabi natin na namatay siya na full and joyful life. Fulfilled life. Hindi yung, alam mo, mamatayan, ang daming hindi pa niya nagawa. Gusto ko yun, pinagpe-pray ko na talagang pag nandun na ako, masasabi nila at masasabi ko rin na nagawa ko na. Amen? Ano sabi rito? He breathed his last. May namatay. But, he joined his ancestors, meaning there is another life. Hindi sinabing, he breathed his last and he sleep. Alam niyo yun, may katuruan kasing soul sleep. Pag-aaralan natin yun. Amen? Ano sabi kay Isaac?
nang mamatay at namahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. So, ibig sabihin, there is something out there. Siya ay inilibing ng kanyang anak na Esau at Jacob. Amen? So, okay, namatay, inilibing at namahinga. So, talagang may mamamatay, may ililibing, pero namamahinga sa piling ng ating Panginoon. Bago natin alamin ano mangyari pag ang believer ay namatay, alamin muna natin ilan bang death o kamatayan ang nasa Bible. Alamin muna natin ilan bang kamatayan ang nasa Biblia. Merong 3, spiritual death, physical death, at eternal death. Ano ba yan? Amen? Ang spiritual death, ito yung wala ka pang Kristo. Ito yung the moment na kinain ni Eva yung pinagbabawal prutas, nagkaroon ng separation. Ito yung tinuturo natin sa EB ngayon, di ba? Yung fall of man. Nagkaroon ng separation, namatay yung espiritu. Separation from God, kasi nga nawala yung communication, nawala yung ugnayan. Anong solusyon? Accept Jesus. Tama? Kaya nga tayo naghahayag ng mabuting balita para yung ugnayan, para yung relasyon, manumbalik. So that's the first death, yung spiritual death. So lahat ng walang Kristo, patay spiritually. Amen? Maliwanag ba? So pag tayo dyan may nakita ito, mukhang wala pa tong Kristo, but we cannot tell. Merong isang theologian, nakalimutan ko yung pangalan niya, sabi niya, sobrang concerned siya sa mga walang Kristo. Sabi niya, I see dead people. Kasi alam niya tong mga to, walang Kristo. Sana tayo rin, ako rin, pinagpe-pray ko one time yun na magkaroon ako talaga ng seriousness mag-pray. Kasi pag ito alam ko, kawawa naman, biro mo, mga nababalita, binatay si ganito, walang harapang pinatay. Masasabi mo ba may Kristo tong mga to? Amen? Okay, so yun ang una, spiritual death. Pangalawa, physical death. Ito yung namamahinga na yung katawang lupa natin. Ito, separation from body. Ito yung nakahimlay ka, yung espiritu mo nag-separate na. Kaya physical death. Anong solusyon? Accept Jesus. Napansin niyo, ang dali ng solusyon. Accept Jesus. Spiritual death, physical death, hindi mo mamamatay pag wala kang Jesus, mamatay ka pa rin. Sabi, di pa, it is appointed man to die once. Mamatay yung katawan lupa natin. Kasi marami ng sakit yung katawan lupa natin, nagkakasakit yan, humihina yan. Gusto mo habang buhay yan ang katawan mo? Ako yoko. Di ba nawawala yung kagwapuhan ko? Sayang. De, joke lang. Okay, so pangatlo, eternal death. And what is eternal death? Ito na yung eternal separation from God. Ito yung una, separation from God, yung spiritual death. Temporary lang yun. Kasi pag may Kristo ka, hindi ka magkakaroon nito. Anong sa solusyon? Jesus uli. Nakita nyo? Spiritual death, physical death, eternal death. Sino solusyon? Jesus. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So it means yung tatlong death na yan, kaya niyang talunin. Why? Because He is our Savior. Kaya nga Savior eh. Kaya nga manliligtas, tagapagligtas, manunubos. Amen? So alam natin, physical death, Hebrews 9:27, sabi dito, pag may Jesus ka, ito lang ang mararanasan mo. Physical death. Hindi pwedeng hindi mamatay ang katawan lupa natin. Kasi nga, sabi ko nga, tumatanda yan, uugod-ugod, nagkakarayuman, nagkakakung ano-ano, humihina ang katawan. Kaya minsan, alam nyo, pag nasa mall kami ni Pastora, dami kong makain sa McDonald's. Sarap kumain ng chicken, yung McChicken, parang crunchy, di ba? No? Extra ang sarap, no? Tapos, kiinom sa koko ng milk tea. Ay, ang sarap. Hindi ko magawa, tata sugar ko. Di ba? Enjoy nyo lang yan. Ganyan din ako nun. Di ba? Kasi bakit? Pumamatay yung katawan natin. Kaya dapat ingatan talaga natin yan kung gusto natin magamit ng matagal. So pag may Kristo ka, isa lang. Physical death. Pero pag ikaw walang Jesus, grabe. Patay ka sa spirito, patay ka sa katawan, eternal death pa. Grabe no, kawawa naman sila. Kawawa sila. Kawawa talaga yung walang Kristo. Kaya nga sabi ng theologian I see dead people. Pero po tatlong death kanila. Akala mo lang kahit may helicopter ka, may jet ka, may mansyon ka sa parte ng mundo. Pag wala kang Kristo, patay ka. Masarap lang tignan yung buhay nila, pero hindi natin alam yung buhay nila. Tama? Ang sarap ng ganda, 4x4 sasakyan, sa pag nag-travel, first class, ang sarap ng ang gamit ng mga Gucci, LV, mga kung anong mga sikat na brand. Diba? Yung sapatos nila parang lumilipad na.
So andun lahat, pero we don't know their life. At pag wala silang Jesus, patay kang bata ka talaga. Amen? So napaka-importante. Kaya nga tayo din dito sa mundo, we are the salt and light. Amen? Tayo yung asid at ilaw ng sanglibutan. So itong ginagawa natin, hindi ito walang silbi. Dahil napaka-importante nito. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, importante yung ginagawa mo. Amen. Napaka-importante natin sa mundo. Mukha lang tayong walang silbi sa mata nila, pero hindi nila alam ang pinaka-importanteng tao sa mundo, mananampalataya. Naniniwala ba kayo? Amen? Kaya napaka-importante natin. It may seem that we are not important. Ang importante, presidente, senador, congressman. No, all of that will be gone in an instant. Sige, alam niyo lahat ng bagay nakakalimutan. Tama? Balang araw yung ginagawa kong ito, maaaring makalimutan. Pero yung epekto ng ginagawa kong ito, hindi makakalimutan. Bakit? Si Jesus ang usapan. Amen? Naniniwala ba kayo na balang araw yung ginagawa nyo makakalimutan? Bigyan ko kayo ng test. Tayo. Para magising kayo, Ayan. Sino ang nakakakilala pangalan ng kanilang magulang? Alam nyo pangalan ng magulang nyo, nanay at tatay? Tama. O, tayo pa kayong lahat, tayo. Kasi pag hindi nyo alam yung pangalan ng nanay at tatay nyo, puna kayo. Okay, sino nakakakilala pangalan ng lolo at lola? Pangalan. Bakit alam nyo pa yung totoo, ha? Aba, mga ano tong mga to, ha? Aba po ka na. Dapat lolo at lola. Yata mo. Okay, sino nakakakilala ng pangalan ng lolo nyo sa tuhod tsaka lola nyo sa tuhod? O, upo kayong lahat. O, tanyo? Anong ibig ko sabihin? Kamag-anak mo nga, di mo kilala eh. Ito pa kayong ginagawa natin ngayon. Pero sa langit may epekto pa. Amen? Kaya alam nyo, yung ginagawa sa trabaho, ginagawa sa paligid, kahit barangay captain ka pa, makakalimutan yan. Sabi nga, alam ko si Lebron James yata yung kumpare ko. Nung nag-champion sila, grabe, no? Nung nag-champion sila, sabi niya, yung wedding ring, yung championship ring, sabi niya, this will only last a few days. Imagine, even championship will, saya mo, yes, panalo kami, tinalo namin yung ganito. Pero ilang araw lang maalala yan. Bukas pakalawa, nasa history box na lang yan. Kailan nga ba ulit tayo nag-champion? Anong taon? Sino nga pala yung nakalaban natin? Di ba tama? Walang kwenta, alam niyo may kwenta, ginagawa ng mga Kristiyano. No, hindi ko sinabi huwag tayo magtrabaho. Magtrabaho pa rin tayo. Pero inakaaway mo sa trabaho, nakaaway mo sa school, yung award mo sa school. Naalala mo pa, sino teacher nyo ng grade 1? Wala pa nila. Teacher mo ng kinder. Diba? So, yung iba nakakalimutan na yun eh. Ang bilis mawala. Pero pag may Kristo ka, lahat ng ginagawa mo, naalala niya. Amen? Lalo na, sabi nga, yung isang kaluluwa lang daw nakakilala kay Lord. Ano yun? Libo-libong anghel na nagtitiwang sa langit. At pag ikaw dating mo ron, umakyat ka na, nandun ka na rin, nakakita ka, Di ba ikaw yung nag-share sa akin doon sa palengke? Ayoko nga sana eh. Kasi parang scam ka eh. Pero tumanggap ako kay Jesus, di ba? Imagine. Amen, imagine. Mangyayari yan, kapatid, dahil walang sinabi sa Biblia na hindi mangyari. Amen? Okay. So, ikaw anong gusto mo? May Jesus o wala? Alam ko naman lahat tayo may Jesus na. Amen? Okay. So, ito yung title, What Happens When We Die? Dalawang part to. Mabilis lang ating usapan ngayon. Ona. Okay. Ang ating topic is taken from Luke 16:19-31. Napaka-familiar nito. Ito yung rich man and Lazarus. Okay? So, sabi dito, tanong muna, anong paniniwala mo? Ito ba ay parable? O isa itong kwento? O isa itong totoong pangyayari? Kasi, itong bago sinabi ni Jesus to, maraming parable dyan. Nandiyan yung parable of the lost coin, lost son, mga parabola. Ngayon, bigla na lang siningit ito ni Jesus, yung tungkol kay rich man and Lazarus. Now, pastors are debating, or even bishops maybe, na parable yan. Yung iba mas sinasabi, hindi totoong kwento yan. Now, titignan natin. We will lay the cards. Pero tignan muna natin yung storya. Sabi nito, may isang mayaman. At tawag dito,
Sa kanilang literatura, ang pangalan, may pangalan daw yung mayamang yan, si Dives. Ewan ko paano bigkasin. Kasi parang rich, yun ang parang, kaya pangalan niyan Dives. Laging nakasuot ang mamahaling damit, sagana sa pagkain araw-araw. Amen? Tignan mo yung katabi mo kung sagana sa pagkain araw-araw yan. Amen. May banana pa sa hapon. Tanghali, amen. Merienda yan. Amen. May isa namang pulubig ng ngangalang Lazaro. Ang ibig sabihin daw ng Lazaro, God is my help. Amen. Natadtad yung sugat ng katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Imagine, nandoon siya sa pintuan, nasa labas lang siya at nandoon siya sa loob yung mayaman. Gate lang ang pagitan, pero yung status nila, grabe ang taas, ang sobrang hiwalay. Isang sobrang yaman, isang sobrang hirap. Just a gate dividing them, but they are totally from different worlds. Sabi nga, yung isa napakayaman, yung isa halos walang makain at may sakit pa. Sa hangad na patapunan lamang ng mumong nahuhulog mula sa hapag na mayaman. Now, when we say mumo, breadcrumbs, yun ang pagkakailala natin. No? Pero doon daw kultura nila ganito. Since pag kumain sila, nakakamay. Pag nakamay sila kumain, kasi para mga Arabo yan, nakakamay lang kumain. Mahirap kasing gamitin ng paa. Hindi, joke lang. Nakakamay, walang kubyertos. Ang pamunas daw nila sa kamay nila, tayo naguhuga. Sinong mga tiga Bulacan dito? Kasi kami sa Bulacan dati, naalala ko, may ano doon, may tabo. O, sa guhugas kayo, tapos subukan na naman. Sila, ang pamunas ng kamay nila, alam nyo, tinapay. Gaganon nila ng tinapay, yun ang tinatapo nila. So technically, hindi mumu yan, tinapay yan na pinagpunasan. Hindi yung, grabe mumu, paano ka mamusog ng mumu, preta? Kaya mga tinapay yan na pinagpunasan. So ganun yung kultura nila. Okay, nahulog sa hapag ng mayaman at doon nilalapitan ng mga aso, tinidila ng kanyang mga sugat. So sobrang hirap, may sakit pa itong si Lazaro. Amen? Namatay ang pulubit, siya dinala ng mga anghel. Yung mayaman naman, nilibing. Kasi itong nilibing din siguro to, pero wala siyang prosesyon na nilibing siya, wala siyang mga ginawang, walang mga ritual, kasi mayaman, siyempre, talagang ang libing niyan, pang mayaman. Itong si Lazarus, wala, siguro, sabi nga natin sa mahihirap, binalot na lang ito ng, ano ba tawag dito, ng, pinagbabalutan, banig, hinulog, hindi ganun na. Pero, ibig sabihin, na parang sobrang hirap ng kanya paglilibing, kaya hindi na sinabi, pero ang maganda, dinala siya ng mga anghel. Amen? So, ibig sabihin, mayroong nilibing, may parte ng taong nililibing at may parte ng taong napupunta sa langit, nadadala. Amen? So, tama yung sinasabi sa 1 Thessalonians na meron tang body, soul, at spirit. Yung triune being, diba? Kaya we are created like God because ang God is a triune God. O, merong unity, merong trinity. Amen? Merong Father, Son, and Holy Spirit. Okay? Nang sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw na mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So, nung nasa lupa, sino naghihirap? Si Lazaro. Pagdating naman doon sa kabilang buhay, kaya tawag nga, sumakabilang buhay. Technically kasi, we will go to the other side of life. Amen? Hindi yung tama rin yung, andyan yung labi ng namatay. So, talagang lilipat tayo sa kabilang buhay. Amen? So, nagkapalit na naman. Dito naman, yung mahirap, ang maayos ang buhay. Napansin nyo? At yung mayaman, siya naman ang naghihirap. So, talagang ganun, no? Just in an instant, sabi ko nga, pag nagkukwentuhan kami ni Pastora, hindi natin alam ang buhay. Kaya pag nag-away tayo, 10 minutes lang. Joke lang. Yung mabilis na lang, kasi we don't know what will happen next eh. Di ba? Bagsakan tayo ng comet dyan, biglang magkaroon ng the big one. No, we don't know, but we're praying na hindi mangyari yon. Na, di natin alam eh. So, ganun lang ang buhay. So, enjoyin natin ang buhay natin. Huwag nating sayangin ang buhay natin sa mga hindi magagandang bagay. Amen? Enjoyin mo yung oras mo dyan sa katabi mo. Tignan mo nga. Amen? Pag di mo kaano-ano yung katabi mo, di, hi, hello, thank you, bye. Pagkaibigan o kakilala ko, mag-anak mo yung katabi mo, enjoyin mo yung oras nyo. Pag yung pag nagkita na kayo, nag-aaway pa kayo. Sayang ang oras. Nagpapaluan pa pag bagnana. Ang laki-laki na nakalap, pinapalo pa eh. No? Huwag na. Amen? Sabi niya, bigla nagkapalit. Dito mahirap. Dito naghihirap, doon ayos. Kasi bakit? May Jesus. Hindi to sinasabing dahil mayaman siya at mahirap to. No, hindi ganun. May Kristo yung isa wala. Amen? Kaya sumigaw siya, amang Abraham. So, ibig sabihin, descendant to, Israelita to. So, hindi porke Israelita, lahat ligtas. Nakita ninyo?
Meron talaga hindi naliligtas kasi amang Abraham tinawag niya na Father Abraham. Maawa po kayo sa akin. Utusan, grabe no, nandun feeling rich pa rin siya. Utusan pa rin niya si Lazaro. Nakita niyo, nandun yung kamalayan niya, hindi nawala yung pagiging mayaman niya, yung isip niya, hindi nawala. So pagdating talaga sa kabilang buhay, alam natin kung sino tayo. Pagdating doon, alam ko ako'y gwapong pastor. Hindi, alam mo kung sino ka, alam mo kung sino yung kamag-anak mo. Bakit? Tingnan natin ha. Utusan mo si Lazaro, kilala nga niya kung sino yung Lazaro At isausaw lang yung tubig, inadulo ng daliri at basain ng aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. So yung kinalalagyan niya, although nagkikita sila, hindi ko alam paano, dahil di pa ako napunta. Siguro nandoon si Abraham, may parang glass, nandito sa baba itong si Lazaro, may apoy, hindi natin alam, hindi ko alam, di pa ako napupunta ron Amen? Pag napunta ako doon, nandun ako sa taas in Jesus' name. Amen? Nakikita mo kung sino nandun. Sabi niya, naghihirap ako dito. Ano sabi ni Abraham? Anak, tamo inacknowledge na siya ay anak. So meaning, this descendant ni Abraham to. Hindi to squatter, hindi to mayaman lang na kung sino. Alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay mo, ikay nasa lupa. Si Lazaro may nagtiis sa kahirapan. Subalit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikay naman nagdurusa. Biro mo, nanonood siya ng sine. Hindi, joke lang. Basta inaaliw. Di ko alam paano siya inaaliw doon. Basta ibig sabihin, maayos yung buhay niya. Amen? So ibig sabihin, there is life after death. Di ko alam. Siguro, kung lolobin ng Lord, ituro rin natin, pag-aralan din natin, ano yung gagawin natin sa langit. May mga katuruan. So kung will ng Lord na maituro, ituturo natin. Bukod dito, may malaking bangin. So di ko alam, maaaring may bangin, ganyan. Hindi ko alam paano setup. Napakita natin, kaya ang mga narito hindi makapunta dyan at yung mga nariyan hindi makapunta rito. Yung dinisenyohan ng Lord John na talagang pag nandun ka, doon ka, pag dito ka, walang purgatorio. Amen? Ano na yan? Ang tawag dyan, Hades, place of death. Amen? So, lugar ng mga namatay, may dalawang compartment yan, isa para sa mga may Jesus, yung isa para wala sa Jesus. Pero hindi pa yan ang impyerno, pag-aaralan natin yun sa susunod. Okay, so hindi siya pwedeng lumipat, walang palakasan dyan. Oy, kahit nakamag-anak pa kita, wala akong magagawa sa iyo pag wala kang Jesus. So pagdating sa kabilang buhay, hindi na pera usapan, hindi na palakasan. Ang usapan dyan, kinilala mo ba si Jesus o hindi? Napaka-importante nun. Amen? Okay. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, pakiusapan ko, pakuntahin mo naman si Lazaro. Nag-uutos pa rin, Nakita natin yung isip niya, yung mentalidad niya na pagiging mayaman, nandun pa rin. Okay, sabi niya, sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid, suguin niyo po siya upang bigyan babala nang hindi sila humantong sa dakong pagdurusa. So, inaalala rin niya yung kanyang mga kamag-anak. So, ibig sabihin, tayo, kung sino man yung namatay doon, maring nanay ko, tatay ko, naalala pa rin ako. Naalala pa rin niya yung mga naiwan niya. Hindi ko lang alam kung nakikita niya. Siguro pag-aaralan din natin yon. Ngunit sinabi niya, Abraham, nasa kanila ang kasulatan ni Moses. Meaning, andyan yung first 5 books, yung Torah. Yan yung utos Ano sabi niya? At mga propeta. So ang Lord talaga hindi nagkukulang. Para ngayon, may Biblia, may mga pangangaral. Amen? Tayo na ngayon tayo na yung mga propeta Mas marami pa nga nun. Dati, ilang propeta lang. Ngayon, ang daming mangangaral. Kahit sang kanto dyan, mayroong Kristiyano. Ang tanong lang, nangangaral ka ba? Tingnan mo mga katabi mo kung nangangaral yan. Nagsesermon, oo. Amen. Okay. Na dapat nilang pakinggan. The Bible, which is the Word of God, and those messengers, which are us. Amen. Kaya napaka-importante ng ating tungkulin na inata sa atin. Hindi ito just lang. Ano yung just? Hindi ito basta-basta lang. Na minsan nakala natin, ayoko na. Wala namang silbi na ginagawa ko. Mga kapatid, kahit kailan hindi nawawalan ng silbi ang ginagawa natin sa ating Panginoon. Ito pa nakakatuwa. Ewan ko ano nangyari na sa inyo to. Merong isang bata, nung nasa Dubai pa kami, meron doon na pumupunta siya na hindi kasama kanyang mga magulang kasi parang separated. Ngayon nagkaroon ng parent day. Di nung pag-parent day, tinatawag yung mga nasa kids ministry. Siyempre, yung una si Daniel, sinamahan namin sa entablado, kami magulang. Tapos yung batang to,
walang magulang. Alam niyo ginawa namin? Kami umakyat doon. Alam niyo, di namin alam. Ngayon lang namin nalaman. Ngayon, ano na siya, professional na siya. Kwento kay Daniel. Alam mo ba, iyak ako ng iyak nung sinamahan ako ng mami at daddy mo sa entablado. Kasi kahit kailan, hindi nabuo ang pamilya ko. At tinanaw niya ron na malaking utang na loob yun. Kaya pag umuwi siya, hingi akong chocolate. Hindi, joke lang. Amen? So, sa amin naman, kailan yun? Ano yun? Nag-isip pa kami. Pero minsan, napakasimple ng ginawa mo sa isang tao. You don't know. Sa kanya, ang laking bagay niya. Kaya huwag mong pagkakait yung mga maliliit na bagay na kaya mong gawin sa isang tao. Lalo na yung bahagian sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? At pag may nakikita ka na feeling mo mabigat yung pinagdadaanan, tumulong ka. Pag-pray mo. Huwag mong pagkait ang paggawa ng mabuting bagay. Amen? Ay sabi nila, ang disenyo natin sa Ephesians 2:10, we are created to do good works. Amen? So, gano'n na nga. Sumagot ang mayaman. Hindi po sapat yan. Grabe, no? Demanding talaga. Ngunit, kung magpapakita sa kanilang isang patay na muling nabuhay, magsisi sila tatalikuran ng kanilang kasalanan. Ngayon, tanong ko sa inyo, pag halimbawa may isang patay na nabuhay, maniniwala ka? Scam yan. Baka naman di namatay lang yan. Kunwari lang yan. Baka impostor yan. Hindi rin. Ang dapat natin paniwalaan yung mabuting balita ng kaligtasan. Nandito lahat ng sagot eh. Nasa Bible, buti nga ngayon, electronic na ngayon, nandali na maghanap eh. Dati, saan ba yung, saan ba yung Santiago rito? Di ba? Pag hindi mo kabisado Biblia, buti nga ngayon, electronic na eh. Ang dali maghanap ng verse, pinadali na ng Diyos. Gamitin lang natin. Amen? So, anong sabi? Importante. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan na sinulat ni Moses at mga propeta, meaning tayong mga mangangaral, tayong mga may Kristo, mananampalataya, hindi nila paniniwalaan ang isang patay na muling nabuhay. So, may mga tao talaga, mga kapatid na mga mangangaral, may tao talaga na hindi tayo papakinggan. Amen? Meron talaga, nagsishare kami nito eh. Tinatalikuran lang kami. Scam yan. Minsan naman, debatehin pa kami. Ano kayo? Ano kayo? Jehovah kayo, no? Ano kayo, no? Hindi ko. Ano kami? Born again kayo. Kayo mga praise the Lord, hallelujah. Isultuhin ka pa. Hindi, ayoko yan. May relasyon, kilala ko siya, nagpe-pray ako sa kanya. May gaganunin ka pa. Pag-pray na lang mo namin, gagalit mo, bakit? Di ka marunong mag-pray? Isang ganun. Okay lang. Pag-pray mo na lang sila sa isip mo na, Lord, kayo na pumbahala sa kanya. At least you try. At least you do what is commanded by God na ginawa mo. Hindi yung pagdating doon, nakita mo yan, nakita ka, ba't hindi mo mala sinabi sa akin? Diba? Lalo na't kamag-anak natin. Amen? Okay, so, ito na. I will lay down the facts. Kung parable or reality. Nasa sa inyo, alam ko sa isip nyo, meron na kayong conclusion eh. Sabi dito, parable daw. Bakit? It fits sequence of parables. Magkakasunod yan, Luke 15-16. It uses symbolic imagery, Abraham's bosom, chasm, flame. So, parang may mga symbolism. Pangalawa, the closing is moral, verse 31. Yun yung sabi niya, kahit na may mga propeta, may Biblia, hindi maniniwala, sabi ganon. And then, Jesus often used story form to teach divine truth. Minsan, ganon si Jesus, di ba? Ang isang kingdom ng kaharian ay ganito. Meron dalawang anak, yung isa kinuha, di ba? Yung parable of the lost son. Magkakasunod dyan eh. Kaya, majority, I'm sure majority, I hope nagkakamali ako, talagang sa kanila, parabola. Hindi ko alam kung ano nasa isip ninyo. Ito naman yung mga dahilan, bakit ito ay katotohanan. Una, Jesus used real names. Sa lahat ng parable, walang pangalan. Ito lang yung pinangalanan. At ang mga Hudyo, kung yan ay parable lang, hindi sila papayag na gamitin ang pangalang Abraham. Abraham is very sacred to the Jews. And even to the Muslims, alam niyo pangalan ni Abraham sa mga Muslim? Ibrahim. So yung tatlong pinakamalalaking reliyon, Christianity, Judaism, and Islam, nandun si Abraham. Kasi doon tayo naggaling. Yun yung yun yung ugat. Doon nagkaroon ng tipan ang ating Ama, ang ating Heavenly Father na nakarating sa atin. Kaya hindi sila papayag na gagamitin mo lang sa walang kwentang storya. Sabihin na natin na walang kwenta or basta-basta storya ang pangalang Abraham. Okay? Pangalawa, the conscious state of souls after death. So, dito, sinabi talaga ni Jesus, ano yung mangyayari sa hinaharap? Pangatlo, yung judgment, may judgment. Hindi, sa parable, parang wala namang ganito.
and then the authority of the Scripture for salvation. Ngayon kayo, hindi ko alam kung ano ang nasa isip nyo. Maaari parable. Hindi ko na kayo pagtataasan ng kamay. Hindi natin pagdidebatihan to. Pero, merong isang naalala ko, nung bata ako, hindi ko alam kung anong parable. Ngayon kayo, ano definition ng parable? Yung simplest definition. Kwento, okay? Ang naalala ko, may nagsabi sa akin, ang parable daw ay an earthly story with a heavenly meaning. Tama? Now, my question is, earthly story ba to? Earthly? Nakarating na sila sa langit eh. Amen? So what is the common definition? An earthly, the common description of para earthly story with a heavenly meaning is may kalahati earthly, pero lumipad sila ng langit. So, ibig sabihin, talagang maaari. Amen. Huwag yan ang tanongin yung stand ko, pero most of you, alam niyo na yung stand ko eh. Ngayon ang tanong ko ito, would it matter kung parable to o hindi? Hindi naman, di ba? Yung turo nandun. Pero para sa akin, sabihin ko na, alam ko rin, para sa akin totoo. Kasi wala namang kwento na nagbibigay ng pinakamagandang picture ng kalangitan. Amen? And later on, pag-aaralan pa natin yung tungkol sa eschatology nga tayo. Ngayon, ayokong debatihin natin to dahil hindi maganda. Sabi nga, salita ng Diyos, hindi naman pinagdidebatin, lalo na sa kanyang mga anak. Amen? So, wala namang matinding implication to. Kung parable ka, reality, okay lang yon. Ang mahalaga, nandun yung aral. Amen? So, dapat di natin pinagtatalo. Ang mahirap, kung si Jesus ang hindi andaan, yun talaga makikipagdebate tayo. Amen? O tsaka yung biyaya at gawa. Talaga makikipagdebate tayo din kasi ang linaw-linaw ngayon. May mga bagay sa Biblia na hindi naman natin dapat pagdebatehan. Amen? Okay, so, ito yung title, What Happens When a Christian Died? Number 1, nagkakaroon ng separation from body. Umaalis tayo sa katawan lupa natin. Kaya nga ito ay katawang lupa. Kasi ang tao babalik sa lupa ng kanyang pinanggalingan. Amen? Kaya nga ang lalaki, amoy lupa. Ang babae, amoy paksiw o sinigang. Alam niyo bakit? Galing sila sa tadyang. Ribs. Kaya amoy sinigang, maasim. Hindi niyo magets? Okay lang. Sabi sa 1 Thessalonians, sabi dito, meron tayong espiritu, kaluluwa at katawan. Amen? So, nandun yung triune being. We're a triune being. So, yung katawan, may iwan, yung espiritu at kaluluwa, aalis yan. Aalis at aalis yan. Amen? Hindi yan pwede. Dahil ang hirap kung habang buhay, nandiyan ka sa katawan lupa mo, tapos puro sakit ka. Buhay ka nga, para ka naman patay na rin, at gusto mo na mamatay, bakit di pa ako mamatay? Diba? Kasi puro sakit, di ka na makatayo, sinusubuhan ka na lang, di ba? Umiihi ka sa imagine, no, yung sobrang grabe ng sakit mo. Pag nakakita kayo ng mga cancer, maawa kayo. Dinutubuhan na sila para lang huminga. Ang hirap na hirap sila. Tapos gastos ka pa ng gastos sa ospital. Pero alam mo, milagro lang talaga. Naku, maawa ka. Nakita ko yung mother ko naghirap. Amen? So, yun. Sabi sa Luke 16:22, namatay ang pulubi, namatay ang mayaman. So, ibig sabihin, ang sabi rito, at nilibing. Meron talaga parte natin na ililibing. And that is our body. Amen? Sabi sa 2 Corinthians, ang ating katawang lupa. Sabi ito, alam natin kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ano ro yung toldang nasisira? Ang ating katawang lupa. So talagang sa Biblia, alam na masisira yan. Alam na magkakaroon ng sakit yan. Amen? Kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masira. Tamo sabi ni Pablo, meron daw tahanan sa langit. Amen? So, meron tayong pupuntahan. Amen? Ng isang tahanang ginawa ng Diyos. Ito na yung ating glorified body. Ito yung mangyayari sa end times. Pag-aaralan natin yun sa biyaya ng Lord. Sabi dito, malakas ang aming loob, sabi ni Pablo, at mas gusto pa namin iwan ang katawang to. Hirap na hirap siya, di ba? Nung mga pag-aaral, sinabi natin gaano siya nahirapan. Nilalatigo, na inaanod sa dagat, binabato, tawag dito, tinatraidor, pati ng kanyang kamanggagawa, ng kanyang mga tawag dito, mga kapatid na huwara. So matindi yung pinagdadaan niyang siguro sama ng loob, hirap. Kaya sabi niya, mas gusto ko pang mawala rito.
na ating tinatahanan yun upang manirahan sa piling ng Lord. Gustong-gusto na niya eh. Amen? So, ibig sabihin talaga may iiwan at mayroong aalis. May maiiwan at may aalis. Sabi sa English, at home, sabi niya rito, therefore we are always confident and know that as long we are at home in the body, we are away from the Lord. So, ibig sabihin, pag nandito ka pa sa katawan lupa mo, malayo ka kay Lord. Meaning, nasa langit siya eh. Pero ano sabi niya, no? Pero sabi niya, we are confident, I say, and would prefer to be away from body. Gusto niya talaga, doon na. Amen? 10 minutes na ako. Okay. Amen. Okay, so, kung ako'y mananatiling buhay, nais kong pumanaw sa mundong ito upang makapiling na si Kristo. So, nakita nyo, sa lahat halos ng sulat niya, sinasabi na niya, ayoko na. Amen? Alam niyo maganda sa Biblia, nakikita natin ang kanilang kahiraan, nakikita natin ang kanilang kalakasan. So, ibig sabihin yung mga nasa Bible, tayo yun. May lakas, may hina, nagkakamali, naitatama. Amen? So, hindi ginawa ng Lord na lahat magagandang kwento. Nakita niyo si Abraham, paano nagkamali? Sinabi niya sa asawa niya, sabi mo, kapatid na lang kita, ha? Abraham yan. Amen? Okay. For we live, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Okay, so yun sabi niya. Then, ito yung tinatanong, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God. Ayan. So, yung espiritu daw natin, may tulya. Sarap. Okay. Sabi niya, yung espiritu natin babalik kay Lord. Ngayon, pati ba yung unbeliever? Espiritu ng mga walang Kristo. Ano sabi? Sabi dito, the body returns to earth. Wala tayong pagtatalunan. The spirit returns to God. The believers, automatic, and return being with the Lord. Diba talaga naman pupunta yung espiritu natin kay Lord eh. Paano yung unbeliever? Sabi niya, for unbelievers, ito sabi, and the Spirit also returned to God as judge. Habalik naman talaga kay Lord yan eh. Diba sabi nga, magkakaroon ng white throne, judgment. Haharap talaga ang Espiritu kay Lord. Yung pati mga unbeliever. At doon na sila huhusgahan. But not into fellowship. Tayo, may fellowship tayo kay Lord. Haharap din tayo kay Lord talaga eh. Harap tayo sa tawag dito, judgment seat of Christ or Bema judgment. Yun na yung lalagyan tayo ng mga award. Amen? Okay. Then when we die, tayo hiwalay na sa katawan, kaya ang tawag sa ay sumakabilang buhay. So that's number 1. Number 2, aware. So ibig sabihin, pag namatay ang isang tao, alam niya. Hindi soul sleep. Alam niyo soul sleep? Kasi yung ibang mga mananampalataya, ang kanilang doktrina, pag daw ang namatay ang isang tao, natutulog muna. Tapos gigisingin. Merong mga doktrinang gano'n. Bakit? Kasi sabi sa Ecclesiastes, alam ng buhay siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay wala nang anumang nalalaman. So dito nila binase yung katuroang yon. Pero kung titignan mo, si Solomon, kung titignan yung buong Ecclesiastes, ang pinag-aralan niya, puro earthly story, di ba? Yung hangin, nanggaling doon, pupunta rito, yung tubig, iikot-ikot lang. Sabi niya, wala namang bago sa mundo. So, ang sinasabi niya, tungkol sa mundo. Kasi hindi pa naman niya alam yung spiritual world. Material world lang yan. Kaya sabi niya, hihiwalay yan. Wala nang alam. Ang inisabi niya, yung patay na binilibing. Wala naman talagang alam na yun eh. Kaya, patay na yan eh. Amen? Kahit sampal-sampalin mo pa yung patay, wala na yan. Amen? Ano sabi sa Daniel? Muling nabubuhay ang maraming namatay sa lahat ng paning daigdig. Ito yung end times. Ang alam nila, natulog, tapos mabubuhay. So yung iba, yun yung mga, yung verse. 1 Thessalonians, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Sabi, that your sorrow not even as others have no hope. Yung asleep kasi dito, nagiging, tawag dito, may term silang ginagamit. Pag sinabing asleep sa Bible, meaning, sa ibang translation, tignan mo yan, sa Tagalog. Mga kapatid, nais naming malaman niyo katotohanan tungkol sa mga namatay. So, ang asleep sa kanila, ginagamit daw nila para sa mga namatay. So, iisa. Di ba si Jesus nga nung una, puntahan natin ang ating kaibigan si Lazaro pagkat siya natutulog. Tapos later on, sabi niya, ay kung tulog lang, okay lang siya. Hindi, patay na siya. So, minsan, ginagamit nila sa Bible yung word asleep para sa mga namatay.
Amen? Okay. Ang soul sleep ba may pakiramdam? Yun ang tanong. Yung sa pinag-aralan natin, sigurado ko, ramdam niya. Kasi sabi niya, ang init, naghihirap ako dito. Kung may soul sleep, wala mo nararamdaman yung tulog eh. Ikaw ba, nararamdaman mo tulog? Wala ka nararamdaman pag tulog ka. Amen? Ito sa Revelation. Ito, Revelation na, yung pinakita kay Apostol 1. Medyo madilim. Sabi dito, and when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who have been slain because of the word of God. Ang sabi nila, how long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth to avenge our blood? Nandun pa rin yung ano nila eh. Kailan mo ba kami paghihigante? Parang ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung tribulation. Kasi nasabi nila kay Lord, kailan ba? Kung tulog yan, alam ba nila? Pwede ba silang magsalita ng ganyan? Hindi. Ibig sabihin, aware na aware ang espiritu natin sa langit. Amen? O kung saan man ka mapunta. Kanina, yung namatay, nahihirapan. Yung buhay naman, nagsasabi, Lord, kailan ba? Amen? So, ibig sabihin, talagang alam natin. Amen? So, yung memories natin, dadali natin yan. Amen? Ang tanong, yung may Alzheimer's kaya? Ay, hindi. Magaling na yun doon. Pinagaling. Kasi wala na raw kalamdaman doon eh. Okay. At sinabi pa ni Jesus, alalahanin, ito yung sa, nakapako. Diba? Ano sabi na? Alalahanin mo ako pag naghari ka na. Sabi ni Jesus, sinabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Hindi sinabi ko sa iyo, matutulog ka. Sabi niya, isasama kita sa paraiso. Ibig sabihin yung Abraham's bosom. Bakit? Kasi hindi pa namamatay si Jesus dyan. Kaya may Abraham's bosom. Pag-aaralan natin, pag namatay na si Jesus, nabuhay na siyang muli, nasa na sila? May pupuntahan silang iba. Okay? When we die, tayo may pakaramdam na hindi tulog lang. Okay? So, walang soul sleep. As per sa Bible, hindi ako nagsasabi nito, walang soul sleep. Amen? 5 minutes, extend lang ako. Ito na naman ang last. Part 2 na pala ako. Ay, hindi. Ito pa, meron pa akong isa. Last to. And then, pag namatay ka, ito na yung pambakita, yung victory over death. Isa na last to. Okay, namatay ang pulubi at siya'y dinala sa anghel sa piling ni Abraham. So, ibig sabihin, pag namatay ka, tinalo mo na ang kamatayan. Kasi buhay ka eh. Doon palang kitang-kita na. Amen? Sabi to, is that the God of death? Sabi dito, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. He is not the God of death, but of the living. Hindi, kasi siya yung Diyos ng mga buhay. Amen? And Jesus answered, remember me when you are kingdom. So, ibig sabihin, nagkakaroon talaga ng buhay kasi tatalunin niya yung kamatayan. Sabi ito, nasaan ang kamatayan na yung tagumpay? Nasaan ang yung kamandag? Oh, death, where is your sting? Amen? Sa Romans, pinalaya mula sa kapangyarihan ng sapagkat ang namatay ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, na kung tayo namatay kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. All this happened because of the death, resurrection of our Lord Jesus. Pero pag namatay, nandun muna sila sa Abraham's bosom o sa Hades. Amen? Okay, 2 Timothy, winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. So, ibig sabihin, yung ginagawa mo talaga, importante. Sino rito naghahayag ng mabuting balita? Magsabi ng amen. Amen. Importante yung ginagawa mo. Sabi mo sa katabi mo, importante yung ginagawa mo. Amen. Mukha lang walang silbi sa kanila, pero ang tuldo, mahalaga pala. Amen? Sabi sa Hebrews, sa mawasak niya ang diablo na siyang kapangyarihan sa kamatayan, sa pamagitan din na kanyang kamatayan, ay pinalaya niya ang lahat ng tao, buong buhay niyang inalipin sa takot at kamatayan. So pagdating doon, wala na tayong takot. Wala nang hirap, wala nang sakit. Amen. Kung dito naghirap ka ng 1 taon, medyo nahirapan ka gaya ni Lazaro, naghirap ka sa kasalanan, sa karamdaman pala rather, naghirap ka sa buhay mo, naghirap ka sa asawa mo, sa anak mo, kung ano yung paghihirap mo, basta may Kristo ka, pagdating doon, wala na. Malaya ka na. Amen? Nasabi dito, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito napaka-importante nito eh. Ephesians 2:8-9. We are saved by grace through faith, and this is not yourselves. It is a gift of God so that no one can boast. Kaya tayo nandito, kaya tayo may buhay na walang hanggan, biyaya lang ng Diyos.
Diyos. Amen? Walang pwedeng magyabang. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabi, I am the way, the truth, and the death. Kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the sleep. Hindi. Life. Siya nga yung Diyos ko, si Jesus. Buhay nga. Bakit bang kulit niyo? Magigising kami. Pagpikit nito, kasama na namin si Jesus. Amen? When we die, tayo mga tagumpay sa biyaya ni Kristo. Amen? Part 2, next week. Yung kanina, ano lang yun. Hindi ko nabura. Amen? So next week, marami pa tayong pag-aaralan and hopefully, next week, sa biyaya ng Lord. Amen? So, pasensya na kasi medyo teaching tong tinuturo natin, pero kailangan nating ituro to para alam natin. Sabi nga ni Pablo, para hindi raw tayo parang yung mga walang pag-asa. Amen? Kalabatin mo yung katabi ko, sabi mo, may pag-asa ka ba kay Jesus? Amen. May pag-asa talaga tayo kay Jesus. Amen? Tayo na tayo, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Heavenly Father, salamat.